Ang tindi talaga 'to ni Tito Soto, eh, 'no? Okey, eto po, si Tito Soto po, mukhang ipinapahamak po siya ng kanyang pagiging komedyante. Tsaka yung logic niya, alam niyo ang problema kay Tito Soto, feeling niya ang galing-galing niya talaga, eh. Eto po, katwiran po 'to ng nagtatali-talinuhan at malaki po ang posibilidad na ito pong mga nagtatali-talinuhan na 'to, "Uy, si Bisdak, dinayo tayo ng ating, kasama sa Birada Agila. Mabuhay ka Bistak Pilipinas hanggang gusto mo." Okey, eto po si Tito Soto, akala niya sobrang talino niya, pati yung mga logic niya, akala niya papatalino sa kanya. Hindi niya alam itong mga lohika na ginagawa niya, nagpapahamak po sa kanya. Eto po, basahin po natin yung sinabi nito ni Tito Soto. "Pagpalagay na natin may dinala sa'kin maleta, pero hindi ko sinasabing totoo, ah. Ano lang, kumbaga, ang gustong palabasin diyan ni Tito Soto for the sake of argument. For the sake of argument, may dinala sa'king maleta. Hindi niya sinasabing totoo 'to, pinahihiwatig niya lang. Ngunit kung totoo nagpadala sila ng pera sa'kin, anong batas ang nilabag ko? Isa lamang akong pribadong mamamayan noon." So, ibig sabihin, ayon sa lohika ng napakahusay na komedyanteng si Tito Soto, kung private citizen siya at pinadalan, pero ito ano niya, ang point niya rito, for the sake of argument. Halimbawa, totoo ngang pinadalan ako ng maleta, hindi naman ako, public official nun. Ako ay pribadong tao. Ang tanong niya, anong batas ang nilabag ko? Ano raw batas yung nilabag niya? Tito Sen, sabagay 'no, meron na po silang ano, eh, 'no, meron na po silang, anong tawag diyan, konsepto. May sarili po silang definisyon ng tama at mali, eh. Alam mo hindi lang batas yung nilalabag mo, alam niyo po meron po tayong tinatawag na legal rights at, morally right, 'no? Tama ba yung ginagawa mo legally at morally? Both mali. Wala raw siyang kasalanan dahil pribado siya, ipagpalagay na raw na tumanggap siya ng maleta. Alam mo, hindi ka ba nakikinig? Ang sinasabi nitong mga 18 Marines, ang sinasabi nila, ito ay galing sa nakaw. Alam niyo po, yung tumanggap ka ng pera na galing sa nakaw, sa tingin mo wala kang kasalanan? Ikaw naman Tito Sen 'no, bakit ka tatanggap ng kabayaran na wala ka namang, ah, kahit pa pribado kang tao, once na tumanggap ka ng pera mula sa nakaw, alam mo man yan na galing sa nakaw o hindi, meron kang pagkakasala sa batas. Ano ba namang katwiran yan? Naging Senate President ka na ganyan ang utak mo? Dahil pribado daw siya, wala daw siyang kasalanan. Di ibig sabihin yung mga kakuntsaba nilang mga pribado, halimbawa po ng mga pribadong kakuntsaba nila, yung mga kontraktor hindi naman po public official 'yan. Yung mga katulad ng mga Diskaya at iba pang mga kontraktor,
Hindi po sila public official. Pero 'pag nakipagsabwatan po sila dito, halimbawa yung taga Bulacan pumipirma lang, ginagamit niya yung kontrata niya, ay yung pagiging kontraktor niya para magkaroon ng legality. Kasi wala namang kontraktor, yung mga engineer hindi naman sila puwedeng magkontrata, 'di ba? So pinapagamit niya yung lisensya niya. Private 'to, ibig mo sabihin walang kasalanan 'yan, bibigyan bibigyan lang 'yan ng maleta. Oh, ano ba mga pangalan niyan, yung babae na mukhang manang pero bilyonarya, oh, ito tapos ito si Bryce Hernandez. Mali pong katwiran yun na porket private ka, binigyan ka ng maleta, okey na, wala ka ng kasalanan. Kalokohan po yan. Tsaka pilit ka ng pilit na private, pilit ka ng pilit na private citizen ka, eh, alam ng lahat na tatakbo kayo sa 2025 election. Kami nga alam namin, eh, yung pang nagbibigay sa inyo. Private citizen niya na si Sally Santos, pero tumanggap siya kasi wala naman siyang ginawa, eh. Pumirma lang siya bilang kontraktor tapos si Bryce Hernandez na lahat nagtrabaho. So bibigyan lang siya ng maleta, ika nga. Yun lang po yung ano natin, eh, kahulugan natin na salapi, eh. Gano'n yun Tito Sen, hindi mo puwedeng pangatwiranan 'yan na dahil ikaw ay private citizen. Oh, eto pa po, dagdag pa po sa sinasabi ni ano, ni Tito Soto, kumpletuhin lang natin. Pagpalagay na natin dinala sila sa akin, but I'm not saying it's not true. But if indeed they sent money to me, what did I violate? I was a private citizen. Kita mo? Sa totoo po, anong uri ng Senado meron tayo? Siya yung Senate President, ganyan. Ano daw ang kasalanan niya, private citizen siya. I'm not a senator, I'm not a congressman. It is very known fact that Senator Lacson and I do not accept bribes. O ibig sabihin, hindi kayo tumatanggap ng bribe nung kayo ay congressman o senador, nung senador ka pa. Pero nung private citizen, may posibilidad kang tumanggap kasi hindi mo nakikita na illegal yun. Eh, yung sinabi mo, hindi naman illegal kung tumanggap ka ng pera kung ikaw ay private citizen. Yung mentalidad na po na ganyan, mentalidad po ng kriminal yan, eh. Kaya ka one ball. Tapos sasabihin niyo legal yung ginawa niyo.